Blockbuster trade ang mangyayari, Hawks tumawag na sa Warriors para kay Wiggins, Lakers uunahan na ang Golden State Warriors kay DeJounte Murray, at LeBron nag-react sa Big 3 ng Suns. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang $1,299. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfen.com for more high-quality shoes. Sa araw na ito, ang Los Angeles Lakers ay natalo sa Phoenix Suns sa kanilang bahay sa score na 127-109. Ang Suns ay ang naging control sa halos buong laro at si Bradley Beal ay ang nanguna sa daan kasama ang 37 points, 6 rebounds, 4 assists at 1 steal habang may shooting na 14 of 21 mula sa field at may 8 of 10 mula naman sa 3-point range. Si LeBron ay nagkaroon sa isa sa kanyang worst game sa season. Nakapagtapos lamang ito ng 10 points, 5 rebounds, 9 assists at 1 steal sa shooting na may 3 of 11 sa field at 0 of 4 sa 3-point range sa loob ng 24 minutes. Matapos ang laban si LeBron ay napagtanungan sa mga reporters patungkol sa unang pagkakataon na makaharap ng malusog ang Big 3 at ano nga ba ang pagsubok na ito sa kanya. Na para kay LeBron, sinabi niyang halata na kung sakaling makakaharap mo ang tatlo, mga 3-level scorers sa sahig sa parehong panahon, ito ay makakagawa ng napakaraming disadvantages para sa iyong depensa. Sila ay tiyak na napakahusay na team kung patuloy silang maging ganito. What kind of challenges do they present from the jump? Oh, I mean, it's obvious. You know, when you have three-level scorers on the floor at the same time, it creates so many disadvantages for your defense and always have you. They're going to be a really good team once they continue to mesh. But those three guys are obviously exceptional. For you, Ang Lakers ngayon ay nahulog na sa 19-20 record sa kanilang unang 39 games, na kung saan sila ay nasa pang-10 sa pwesto sa Western Conference. Sa ibang balita naman, sa mga huling balita sa Indiana, ang team ay naghahanap ng tulong at suporta para sa kanilang all-star point guard. Kasama ang mga iilang assets na gagamitin at maraming incentive para gumawa ng hakbang. Ang Pacers ay ang nasa prime position para gumawa ng iilang pagbabago sa roster at sila ay hangad sa team ng Golden State bilang ang kanilang trade partner para mangyari ang lahat. Ang Indiana ay nireport na sila ay interesado kay Andrew Wiggins at Jonathan Kuminga sa potential deal. Lagi kong naririnig ang pangalan ni Andrew Wiggins na naka-attached sa Indiana, ayon sa Yahoo Sports na si Jake Fisher. Alam ko rin na si Jonathan Kuminga ay ang ibang pangalan sa Warriors player na tinatarget ng Pacers. Sila ay nananatili at tumatawag sa Golden State patungkol sa kung pag-uusapan at babalikan ang huling draft. Ang Pacers at Warriors ay ang dalawang teams na mayroong malaking pagkakaiba sa spots sa season na ito. Ngunit sila ay maipapanalo ang isa't isa kung gagawin nila ito. Kung ang Indiana ay willing ipadala si Miles Turner bilang kapalit or Bruce Brown sa deal, ito ay magiging sapat para makumbinsi ang Warriors na ituloy ang move at sisimulan muli ang kampanya at subukang baliktarin ang season. Dalawang players na talentado na sina Wiggins at Kuminga ay hindi rin naman mga mababang players para sa Warriors at naging malinaw na ang Golden State ay hindi nagmamadali para ibigay ang mga ito agad. Ngunit kung ang sitwasyon nila ay magpapatuloy, wala silang ibang pagpipilian kundi gumawa ng iilang mahirap na desisyon sa kanilang roster. Matapos ang strong start sa season na may 6-2 record sa kanilang unang 8 laban, ang Warriors ay nahirapan na sa mga sumunod na laban. Sa 17-20 at 12 sa West, ang Dubs ay kasalukuyang wala sa picture sa postseason nitong mga nakalipas na mga linggo, lalong-lalo na ngayon kasunod ang back-to-back blowout losses sa bahay. Kasama ang report ngayon na ang lahat ay naging available na sa trading blocks, maliban na lamang kay Curry, marami ang nagtaka kung kailan nga ba sila gagawa ng hakbang para baguhin ang mga bagay at gumawa ng major moves. Bilang dalawa sa biggest sources sa kawalaang katiyakan sa season na ito, si Kuminga at Wiggins ay inani ang lugar sa top sa trade market at ang Warriors umaasang kinukonsider ngayon ang lahat ng trade offer na dumating sa kanilang daan. Ang totoo
Ang mabigo sa ganitong level ay ang hindi pagpipilian ng Warriors team na siyang magbabayad ng over $221 million sa season na ito. Para naman sa kabila, si Halliburton ay nangangailangan ng tulong. Isa sa siya ngayon sa league's most explosive at unstoppable offenses sa season na ito, ang Indiana Pacers ay isang mahirap na matchup laban sa kahit sino mang opponent, at ito ay nasaksihan ng lahat ang full effect during sa in-season tournament, na kung saan isang panalo na lamang sa event para makuha nila ang championship. Ngunit dahil sa wala silang matinong personnel defense, ang Pacers ay hindi nagpakita ng sapat na resistance para pigilan ang opponent na ma-outscore sila. Si Andrew Wiggins at Jonathan Kuminga ay hindi man mga world-class defenders sa kahit saang stretch, ngunit natitiyak na sila ay makakatulong na makaragdag ng depth at sukat sa Indiana's frontcourt. Sa ngayon na hawak ang 22-15, ang Pacers ay hindi malayo sa pagiging tunay na playoff threat at isa or dalawang moves lamang ay maaari nang maging sapat para dalhin ang team na ito sa mataas na antas. Ang Pacers ay hangad rin ngayon ang makahanap agad ng solusyon sa season na ito, kaya aasahang sila ay hindi tatantanan sina Wiggins at Kuminga kung magiging available ang mga ito sa tamang halaga. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman mga kaibigan, ang Lakers ay ginawang malinaw at paulit-ulit na sinabi sa napakaraming ulat na hindi sila interesadong matrade si Austin Reeves. Ngunit, habang malinaw na binibigyan nila ito ng malaking halaga, hindi naman ito nangangahulugan na hindi ito untouchable. Sa kanyang latest article, si Jake Fisher ng Yahoo Sports ay binunyag ang numerong bagay patungkol sa Lakers, kabilang ang report na hindi pa rin nila sinasali sa trade talks si Reeves, ngunit lumabas ito kasama ang babala. Na-note ni Fisher na ang Lakers ay ang isa sa 5 teams sa NBA kabilang ang Knicks, Sixers, Heat, Warriors at Pistons na silang naging interesado kay Murray. Higit pa ngayon na inireport na sila ay open na ngayon para ma-include si Reeves sa trade. Merong nakikitang palitan sa pagitan ni Murray at ng Los Angeles kung sakaling ang Lakers ay willing isali si Austin Reeves ayon kay Fisher. Bagaman ito ay kakailanganin ng Hawks para magpadala rin ng iilang value sa Los Angeles na tanggapin ito. Sa ngayon, nakikitang merong notable gap sa pagitan ng halaga dahil ang kasalukuyan report na inilabas na ang Hawks ay gusto pa ang higit maliban sa parehong si Reeves at Rui Hachimura bilang magiging kapalit kay Murray. Ito ay mahirap para sa Lakers na makakuha ng more return, lalong-lalo na kung kasali na si Reeves sa deal. Meron pang isang buwan bago ang trade deadline, kaya meron pa silang sapat na panahon para gawin ang tamang desisyon. Sa event para sa dalawang panig at para makaabot sila sa punto sa negosasyon, kung sino nga ba ang mas mahalaga para sa Lakers, isa sa kandidato na magiging makabuluhan sa team ay itong si Clint Capela. Ang Lakers ay nangangailangan rin ng center at ang Hawks ay pag-aari na ngayon ng dalawa sa roster na sina Capela at Onyeka Okongwu. Anong masasabi niyo mga kaibigan? DeJounte Murray kapalit ni Austin Reeves, Hachimura at higit pa, tama lang ba ang demand ng Hawks? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.